Ang kidlat ay dumadaan sa bawat mandirigma, tumatagos sa bawat selda. Master sandali, himalang nakaligtas, ngunit siya ay malubhang nasugatan. Tumangala siya sa majestic northern range. Ang hindi kapani-paniwalang kagamitan ay nawasak, at hindi siya makapaniwala na ito ay madaling sirain. Ang bastard na naging kalaban niya ay hindi kapani-paniwalang malakas at makapangyarihan. Hindi maintindihan ng matanda kung sino ang demonyong ito, anong uri ng halimaw na nilalang ang nanghimasok sa kanilang buhay. Nang marinig ang tanong na ito, buong pagmamalaking sumagot ang binata na siya ang heavenly weapon ng Dansoyan, at katatapos lang niyang sirain ang isang lawa na hindi napapansin sa loob ng 20 taon. Pagkatapos ay natagpuan ng guro ang kuweba na ito at 12-dosenang beses na napisa ang kanyang plano. Sinuri niya ang bawat detalye ng daan-daang beses. Naghanda siya para sa anumang mga kaganapan at mga posibleng senaryo. Naalis na niya ang mga elder na humaharang sa kanya, ang hindi kapani-paniwalang malalakas na mga mandirigma na hamarang sa kanyang daraanan, at ngayon ay sinira na ng isang batang lalaki ang lahat ng kanyang itinayo ng matagal pagkatapos noon. Ang binata, na puno ng kanyang mga salita, ay nagsimulang magsalita, lumapit sa kanya. Nakiusap ang matanda na tumigil na siya. At sa bawat hakbang niya, mas lalo pang bumabalot ang takot sa kanyang kaluluwa na parang may nakita siyang demonyo sa kanyang harapan, at nagmamakaawa sa kanya na itigil na ang lahat ng gusto ng matanda na maging desperado at mapahamak ay ang layuan ng binata, kanya. Nakataas sa ibabaw ng hindi karapat-dapat na matandang ito na nakagawa ng maraming karumal-dumal na gawa, ang binata ay tumingin sa kanyang nag-aapoy na mga mata. Ang matanda na duguan, "Ulong, mahina, tulungan mo ako." Hindi matiis ang sakit ng kanyang katawan, at nakiusap lamang siya na huwag mamatay dahil gusto niyang mabuhay kahit anong mangyari. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ng matanda, napagtanto ng binata kung gaano kahirap ang naging buhay niya. Siya ay pumunta dito para sa isang dahilan. Kahit gaano pa humingi ng tulong ang matanda, ang binata na nakatayo sa kanyang harapan ay dumating upang magpasya sa kanyang kapalaran. Natakot, hindi maalis ang tingin ng matanda sa nakakatakot na mukha ng young master na ito, at nakaramdam ng pagkatalo, nakiusap sa kanya na huwag, napatayin siya. Ipinangako ang lahat ng kanyang kayamanan bilang kapalit kanyang buhay. Sa sandaling ito, ang anak ng Moon Clan Head ay nag-iipon ng gintong storm technique sa kanyang kamay mula sa malayo. Tumingin siya sa kanyang ama, na napapaligiran ng binatang ito, at gustong tulungan siya, ngunit napagtanto niya na kung gagamitin niya ang kanyang teknik, maaaring mapanganib para sa kanyang ama. Gayunpaman, hindi basta-basta mapapatawad ng binata ang lalaking Samaire sa lahat ng pagsisikap ng kanyang ama at Samaire sa lahat. Gayunpaman, nagtagal siya kaya hindi niya napansin ang martial artist na papalapit sa kanya mula sa likuran ng kanyang mga mata, kumikinang sa sabik na pagnanasa habang itinutok niya ang kanyang sword, isang purple na aura ang palm unit sa kanya. Tinakpan nito ang kanyang katawan, at isang powerful energy na suntok ang pumatay sa kanya. Itinapon ang kanyang katawan palayo, ang master mula kay Shayhorn ay nawasak ang kanyang kalaban. Ang pulang likido ay nagsimulang damaloy pababa sa lupa, pinakulay ito sa isang dugong kulay. Ang anak ng pinuno ng Moon Clan, hawak ang kanyang disfigured face, screamed and cried, realizing na siya ay nakagawa ng isang hindi maibabalik na pagkakamali. Ang panganay na anak ng pamilyang Halanghing ay iba sa iba, kaya't kayang-kaya niyang magambala kahit sa pakikipaglaban sa magiting na warrior ng North Wind. Gayunpaman, dahil sa kanyang pagkakamali, nagtamo siya ng malalim na sugat sa kanyang mukha, na ikinagalit niya ng husto. Sinisigaw niya ang pangalan ng kanyang nagkasala. Ang kanyang kamay ay umindayog na parang kidlat sa ibabaw ng mandirigma. Si Kilmore ngunit sa pagtingin sa suntok na ito, Kyle Murray, ang seryosong ekspresyon ay hindi nagbabago, dahil wala siyang nakikitang punto dito. Ang kanyang gintong singsing ay pinigilan ng sword, ngunit may nangyaring mali. Ang lakas ng suntok ay higit na higit kaysa sa maisip ng sinuman. Ang anak ng pinuno ng angka ng Moon ay gumawa ng matinding suntok sa kanyang kaaway, ngunit hindi ngayon ang oras para sa labanang ito. Ang buong angka ng Moon ay bumagsak sa harap ng kanyang mga mata, at napilitan siyang ipagpaliban ang labanan.
Ang kamay ng kinatawan ng Moen clan ay puno ng puot at tumusok sa katawan ng Chell clan warrior. Isang malakas na suntok ang tumama sa ibabang bahagi ng pelvis, na nagdulot sa kanya ng malaking pinsala. Nakaramdam ng hindi matiis na sakit si Shul at dumura sa lupa. Lumipad sa gilid ang mandirigma, halos hindi hawak ang kanyang espada, at sa gayon ay itinapon ng panganay na anak ni Moen ang kanyang kaaway. Itinuro niya ang kanyang kamay sa harap at sinimulang hiwain ang kadiliman gamit ang kanyang gintong singsing. Ang lahat ng ito ay ginawa upang iligtas ang kanyang ama mula sa isang hindi kapani-paniwalang malakas na tao na hamarang sa kanilang daan. Sa sandaling iyon, si Dan Soyu nang walang pag-aalinlangan, ay nakakita ng isang hindi kapani-paniwalang puwersa na nagmamadali sa kanyang direksyon. Ito ay isang tusong maniobra ng panganay na anak ni Moen upang makialam sa labanan. Ang Young Master, gaya ng dati, ay mahigpit na binabantayan ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Ang singsing ay napakalapit sa kanyang ulo, at tila sa isang sandali, ito ay pupugutan ang kanyang ulo, ngunit ang lahat ng hindi makakapantay sa kanyang lakas, ay tinanggihan niya ng kanyang kamay, na ipinadala ang singsing sa limot. Ang panganay na anak ni Moen ay mabilis na lumapit sa Young Master at sinubukang iligtas ang kanyang ama sa isang tusong maniobra. Tinawag niyang totoong halimaw ang binata at tinanong kung sino siya. Hindi man lang nila maisip kung bakit nakikialam ang bastos na ito sa mga gawain ng ibang pamilya, pero kung itutuloy niya, tandaan niya, kahit mapunta siya sa impyerno kasama ang panganay na anak ng Moen clan, hindi siya papayag na maging ang pamilya niya, nawasak. Inalis niya ang kanyang mapangit na ama, nangako na tiyak na maghihiganti siya sa bastard para sa lahat ng Dan Soyu. Pinapanood kung ano ang nangyayari na may isang pag-iisip sa kanyang ulo, sila ay mga freak at idiot sa kanilang sarili, at kahit na sila ay tumatakbo palayo ngayon ay hindi pa nila alam na wala ng takasan mula sa kanya, siya ay kunin ang kanilang mga buhay at ituturo ang kanyang langit. Armas sa kanilang direksyon, siya ay naghahanda upang kumilos ang binata na may peklat sa mukha ay damilat ang isang mata at napagtanto na napakasama ng kanilang sitwasyon. Upang maiwasan ang paakit at paghihirap ng bata, itinuro niya ang gintong singsing sa direksyon ng Young Master. Gayunpaman, ang teknik na ito ay hindi gumagana sa kanya sa loob ng mahabang panahon, at kahit na bilang resulta ng kapangyarihan ng Diyos ng digmaan, hindi nila siya maaaring seryosong saktan. Tinitingnan ni Dan Soyu ang mga hindi kapani-paniwalang hanggal na pagkilos at pagtawa, na isinasaalang-alang ang mga ito na isang ganap na basura. Nang lingunin ng panganay ang resulta ng kanyang teknik, napagtanto niyang hindi ito gumana. Iniunat niya ang kanyang palad at isang nakakabulag na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang kamay. Ang enerhiya ay nagsimulang bumalot sa Young Master na umiwas sa gintong singsing, ngunit ngayon ay nakadirekta ito sa kanyang likuran. Si Dan Soyu ang singsing ay nagsimulang umikot sa paligid niya, na nakakaakit sa kanyang mga mata. Ito ay hindi tulad ng mga pamamaraan na ginamit noon. What the hell? Tinutukan ng singsing ang mabatong boulder at sinimulang hiwain ito ng hindi kapani-paniwalang mapangwasak na puwersa, tulad ng isang kutsilyo na pinuputol ang isang sanga mula sa isang puno. Hiniwa ng singsing ang isang tipak ng malaking bato sa harap mismo ng Young Master. Umalangaw-ngaw sa paligid niya ang pagbitak at pagbagsak ng nahulog na malaking bato. Ito ay isang pagdurog na force na may mahusay na bilis. Ang puwersa na ito ay bumabagsak sa kanya, at ang Young Master ay nagmasid sa pagkamangha. Talagang namangha siya sa mga pangyayaring ito, dahil hindi niya inaasahan ang ganito. Ang boulder ay hindi napigilan, bumagsak at direktang bumagsak sa kanya. Nilamon ng kaguluhan ang lahat sa paligid niya, pinagdurog-durog ang lahat at tinakpan ng mga bato ang buong espasyo. Bumalik kami sa matandang guro, na nakikipaglaban sa isang batang kalaban mula sa angkan ng buwan sa lahat ng oras na ito. Nakipaglaban sila ng hindi ginagambala ng anumang bagay, at ang batang kalaban ay sunod-sunod na hamampas. Ang matandang lalaking kumokontrol sa tela ay yamakap sa kanyang sarili sa kanyang mga bisig sa paligid nito. Itinuro ang mga umiikot na suntok patungo sa kanyang kalaban tulad ng mga madmen, nagharap sila sa isa't isa, pinunan ang labanan ng makapangyarihang mga suntok.
Napansin ng kapatid na babae na ang kanyang kapatid ay nahihirapan at nagpa siya na tulungan siya sa pamamagitan ng pagpasok mula sa likuran. Ang maapoy na suntok ng kanyang teknik ay sumugod patungo sa kontrabida. Ang kanilang mga espada ay basang-basa sa mga sandaling berdeng liwanag. Ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas para wasakin ang kalaban mula sa magkabilang panig. Naiwasan ng matandang guro ang unang suntok, agad itong tinugon. Ang pangalawang suntok, gayunpaman, ay halos sumablay sa kanyang katawan, ngunit sa kasamaang palad, iyon na ang katapusan nito. Ang matandang guro ay sumabog na tumalon, iniiwasan ang espada. Ngunit ang mga suntok ay hindi huminto, at ang matanda ay hindi nagkaroon ng maraming pagkakataon tulad ng kanyang dalawang kalaban. Biglang tumayo ang matanda sa kanyang mga kamay, hinuhukay ang kanyang mga daliri sa lupa na may hindi kapani-pani walang lakas. Pagkatapos ay sinisipa niya ang kanyang kalaban, pinatumba siya sa kabilang paa. Sinisipa niya ang babaeng masama ang ugali sa labanan. Lumipad ang dalawang malalakas na mandirigma sa magkaibang direksyon, hindi inaasahan ang ganoong maniobra mula sa matanda na parang isang tunay na acrobat. Iniikot niya ang kanyang mga lubod at itinuro ang mga ito patungo sa kanyang mga kalaban. Hindi nagtagal, ang isa sa kanila ay nakulong, at hinigpitan ng matanda ang mga lubod sa kanya na parang papel. Inihagis niya ito sa isa sa mga kapatid na babae, lalo pang hinigpitan ang mga lubod, buong lakas niyang ibinagsak ito sa lupa, sinusubukang sirain ang bastard na ito na kalaban niya, at sampiin ito, binalot siya ng takot, dahil maaaring ito ang una niyang natalo sa laban. Ang mga lubod ay humihigpit sa kanyang katawan, kaya siya ay naghahabol ng hininga. Pinaikot ulit sila ng matanda ng 300 degrees at inihagis sa gilid. Pagdating nila sa lupa, wala na silang magawa. Sa isang makapangyarihang suntok, nagawa ng matanda na pilipitin, nataman sila at nagpadala pa ng isang nakakadurog na suntok sa kanilang direksyon. Napatingin ang dalawang malalakas na mandirigma sa matandang nagngangalang Muga, na itinuturing na isang tunay na bagyo. Ang matanda naman, ay tumingin sa dalawang mandirigma at tumawa, nagtataka kung paano mabihag ng mga masters na tulad nila ang napakaraming tao. Sa sandaling iyon, ang tunog ng pagbagsak ng mga bato ay tumusok sa kanilang mga tainga. Ang lahat ay nagsimulang gumuho sa harap mismo ng kanilang mga mata, at sila ay nasa malaking panganib. Maaaring natagpuan nila ang kanilang sarili sa ilalim ng malalaking blok ng mga bato na nahuhulog mula sa itaas. Ang mga bato ay bumagsak ng may mapangwasak na puwersa, at lahat ng nasa paligid nila ay nahuhulog na parang snowball. Hindi nagtagal, bumagsak ang mga bato sa lahat, na naiwan lamang ang usok at amoy ng kaguluhan sa hangin. Ang mga alipi na nagsisikap na tumakas mula sa mundong Arabo kung saan sila nakakulong sa kuwebang ito sa loob ng mahabang panahon, ngayon ay nagmamadaling makaalis dito sa lalong madaling panahon. Ngunit ang siwang na tumusok sa buong kuweba ay nagsimulang tumakas, sirain ang lahat sa paligid nila, at nanganganib silang hindi makalabas ngunit inilibing sa ilalim ng mga bato. Tumangala ang matanda at nakita ang panganay na anak ng angkan ng Mon, ang angkan ay kinuha ang kanyang ama at sinubukang tumakas kasama nito. Tinawag din niya ang kanyang kapatid na babae at kapatid na si Jia mula sa Guangzhou, na pinilit silang umatras. Binalaan niya sila na ang bagay na pinakakinatatakutan nila ay nangyari, isang malaking sakuna, ang nagpagising sa duguan na kapatid na may peklat sa mukha na mukhang seryoso. Ang enerhiya ay sumabog at nag-ilaw. Lahat ng nasa landas nito, ang flash ng hindi kapani-pani walang power ay nagsimulang sirain ang mga blok ng bato. Ang young master, na nakataas ang kanyang tungkod, ay nagawang basagin ang isang malaking bato na bumagsak sa kanya sa isang galaw. Ang pag-iisip na ang mga hamak na ito ay nakatakas mula sa kanya ay hindi nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Sa galit, sinimulan niyang basagin ang lahat ng mga bato sa paligid niya, itinaas ang kanyang kamay at gamit ang heavenly weapon, isang hindi kapani-pani walang puwersa ang bumagsak sa malamig na mga bato, na ginawang buhangin mula sa malayo. Ang anak ng Mowen clan ay nakamasid, natakot, at sa hindi makapaniwala, isa talagang halimaw ang lalaking ito. Walang makakalaban sa kanya sa buhay na ito. Ang kuweba ay patuloy na gumuho, at sa ilang minuto pa, lahat ay babagsak.
Nais ng batang babae na tumakas kasama ang kanyang kapatid. At narinig ng binata ang pariralang Great Disaster, ngunit hindi agad naintindihan ang ibig sabihin nito.